Di ba syempre, ikaw bilang photographer right now, no? Professional photographer. Nagkaroon ka na ba ng time na nag-doubt ka sa sarili mo? Actually, minsan lang, pero I need to push through. Kasi kaya pag nag-doubt ka sa sarili mo, pag nawalan ka ng gana kasi, yung passion mo to shoot, mawawala yung kasi kailangan mo lang siyang idiretso lang. Move forward lang talaga. Oo, pero sabi mo nga kanina, 'di ba? Parang simula nung pagkabata mo, naging ano mo na siya, hilig, 'di ba? Pero yung hilig mo ba yan, na-sustain mo or nagkaroon ka ng time na tinigil mo muna siya kasi parang feeling mo hindi mo siya maaabot, 'di ba? Parang syempre tayong mga tao may pangarap tayo, right? Actually, natigil ko siya nung pandemic talaga. Kasi Pandemic. Bawal talaga lumabas that time eh. Tsaka bawal talagang, hindi kami makapag-shoot sa labas. Walang sports event eh. Opo. Hindi rin kami makalabas. Meron kami mga kasama na nag-shoot pero more on news. Pero nung sports, wala talaga kaming trabaho talaga. I see. So, nung time na yon nasa bahay ka lang? Bahay lang talaga. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo po doon? Siyempre po, namimiss nyo po yung pag-sports photography. Ano po yung pinagkakaabalahan? Yan yung mga time na si FIBA nag-offer ng sport photography. Pero sa mga photographer lang. Pero yung tinuro sa amin yung certain techniques for FIBA standard photography. Ang retrato mismo. Meron palang standard. Meron. Paano ba yung standard na to? Can you give us or enlighten us about kasi that? yung mga shots kasi sa FIBA kasi, meron kasi kaming sinusunod na protocol sa litrato. Sa FIBA lang to Kasi, yung mga talagang, yung merong expression sa mukha na player. Yung aggression ng mukha. Yung expressive nung player during the game. How they express themselves in actions, yung mga reactions ng laro, how they get yung certain litrato na good moments sa game na may mga hindi mo makakalimutan sa story mo na meron ka ng ganung litrato. So, parang kailangan iconic. Yes, oo. Pero paano dinedefine yun? Kailangan, may standard ba sa framing yan? Or actually, siya eh. Yung tawag namin yung power of anticipation. Hindi mo namin alam kung ano yung mangyayari sa game na yun. Kung ano yung magandang lalabas sa litrato mo na mayroong kang potential na may sample, may winning moment na nung team. Yun nakakabangan mo. Pero makikita mo rin dun yung losing moment ng team tsaka winning moment ng team. So, para maintindihan mo yung mga yan, no? Meron bang training or meron ba yung briefing, handbook or paano niyo malalaman bilang photographer? Kasi 'di ba, maraming photographer eh. Yes po, sobrang dami. How can they get in? Paano nila matututunan yung sinasabi mong Actually, yung sports photography, hindi mo siya matututunan sa eskwelahan talaga. Hindi. Through the game mismo. Meron man yan, nag-o-offer ng mga ganyan, yung mga mass comm students na nag-shoot sa mga college universities. Pero not on actual classroom. Tinuturo lang yung certain setting ng camera. Setting ng camera mismo, tsaka yung tamang framing during the game. So, kumbaga ikaw as a photographer, no? Kailangan mo sigurong kumuha ng iyong experience. Pero yan? Qualified ba yan? Let's say, nagsimula ka muna sa larong barangay. Or how can you get on board? Kasi, before kasi, unang-una, kung meron talagang, depende sa'yo kung galing ka na, kasi meron kasing mga photographer kasi, nanggagaling sa portraits, lahat. Pero, yung iba kasi, they want to get a, parang, they want a good career in photography. Marami yung nagkakareer sa portraits, oo. Pero sa sports kasi, bibihira lang kami nandun. Bilang sa kamayang sports photography sa Pilipinas. Sa tingin niyo po, nasabi niyo po yung pag-sports photography po sa Pilipinas. Sa ating po mga nakikinig na taga-usapang kalye, ano po sa tingin niyo yung pangunahing aspects po na para maging isang matagumpay na sports photography? Unang-una dapat meron kang good eye
sa litrato. Marunong kang tumingin ng litrato. Marunong tumingin sa litrato. Oo. Marunong ka mag-framing ng camera. Marunong ka mag-framing. Paano mo siya kukunan ng maganda? During action game to. O during on actual game. Actual game. So, dalawa na yan, no? Good eye, proper framing. Ayan, Proper ilista nyo na yan sa mga Oo. gustong maging sports photographer. Tapos, sa mga na-starters kasi ngayon, wag muna kayong, actually, we encourage right now kasi we encourage to buy mirrorless right now. Pero, expensive talaga ang mirrorless na ngayon sa market. Sobra. Mga magkano, at least para magkaroon naman ng idea ating mga kakalye, no? Siyempre, kunyari ako gusto ko magsimula. Oo. Siyempre, lagi natin i-recommend, meron tayong pang beginner na set, di ba? Meron ding pang, kapag gumaling ka na, iba na yung gamit mo. So, for example, yung ideal na pangsimula para makapag-practice ka, mga magkano yung mai-invest ng isang tao? Isang Photographers, at least meron kang ito naka-basic namin sa sports. Basic to pero starter to. Starter kit, kumbaga. Meron kang starter investing money Or at least. Panimula. At least meron kang at least 50 to 100 pero ma-stretch mo pa naman yun eh. Pero kung gusto mo lang, 50,000 to 100. pero pwede mo siyang pwede mong gamitin yung amount na yung gusto mong, pwede mo pang, parang i-tight mo pa yung budget mo. Kahit 50 pwede na. Kasi, bakit ko siya lang ginawang 100 kasi, meron kasi certain kliyente na kailangan mo ng worth, right now, second hand lang sa 30 to 35,000 pesos. So, second hand pa yung mabibili mo Oo. sa presyo na 50 to 100. Oo. Pero pag brand new nun, mga magkano yun? Abutin ka lang mga 300 to half a million pesos. 300 to half a Ay, million, grabe. mga kakalye, no? Talagang malaking investment po. Oo, pero para ka rin bumili ng kotse pala. Yes, Pero, ano ba to? Pagbili mo, so, para lang mag-guide sila, no? Sabi nga natin, get experience muna. So, pwede silang mag-shoot siguro sa mga Photoy conventions, mga ganon, mga anime conventions, magpo-portrait mo na sila. Pero Portrait. kung gusto mo talaga may with action, punta ka sa mga barangay sports events, mga barangay liga, kung sumututo, at least pwede naman. So, gagawa muna sila ng portfolio. Ayun. Di ba? Yan yung, I think, tamang way, Yan yung no? point ko. So, pag nakagawa ka na ng portfolio, ano ba to? Meron bang organisasyon or meron bang company na nag-hire? Paano ba kayo nahahanap? Kasi di ba, sabi mo nga, konti lang kayo. So, let's say, meron na akong portfolio. Kunyari lang, nakapag-practice na ako and everything. So, ano yung next step? Next step, hanap ka ng, kung gusto mo talaga mag-pursue, kung sample, kung Bascom student ka, pwede ka certain school na nagkikiter ng sports event, yung mga malaking event, like UAP, NCAA, even yung mga outside of that league, mag-join ka sa mga school-based organization muna. School-based organization. Oo. Ito yung sa mga nag-aaral. Nag-aaral. What if, sa mga kakali natin na outside of school? Outside of school, hanap sila ng media outlet na pwede sila mag-apply. Mga online media outlet, meron yan. Online media outlet. So parang starter din na hindi mo na doon sa malalaki. So usually ba pag nagsisimula, magkano ba ang kinikita ng isang sports photographer? Usually yung mga ganyan kasi mga we called it mga contributory photographers. Contributory. So does it mean walang bayad? Contributory, minsan pag okay na trato mo, depende kasi sa sa mga sa mga editors, kung gusto nila trato mo pag ginamit, babayaran nila. So meron naman. Meron naman, And average price nung bawat picture, no? Kasi 'di ba, syempre parang binibili nila yung rights ng picture, tama ba? So pag binili lang isang media outlet yung rights ng picture, yung ownership ng picture na yun sa kanila na. Pero kinikredit ka pa din. Credit ka pa rin. Ayan. Pero magkano yung ganun? Sa isang picture? At least, ito minimum ngayon sa market. Depende sa outlet kasi. Meron sa Jaro nasa yata ngayon eh. At least 300 to 500 pesos per photo. 300 to 500 Minsan, pesos per photo. Depende pa sa Jaryo. Minsan mas wawa pa doon.
So ano rin pala, hindi, tama-tama lang. Hindi siya mataas, hindi siya mababa. Depende pa sa outlet na contributory ng retrato mo. So bilang sports photographer, syempre hindi ka naman laging merong picture na nakukuha, right? So recommend mo ba na, paano ba yun? Full-time ba sila? Or ano pa to? Pang-hobby lang? Or Actually, ang sports, they do it professionally nung iba eh. They do it professionally. Iba, part-time. Kasi kung meron ka mga ng media outlet, iba ginagawa ng part-time after job. Nagsusunod sila during the game. so recommend mo pa rin na meron kang alternate job Yes, to sustain yung daily at kailang needs mo, di ba? Yung pala yun. Meron din ako full-time pero nagkatrabaho to sa mga big three media outlets natin sa Philippines. Ayan. Siguro, about dun sa syempre, kunyari nakapasok na yung ating mga kakalye. Ano yung mga masasabi mong tips, no? Syempre, ano ba yung pwede pa nilang gawin to grow? After, di ba, syempre, kunyari lang, nagko-contribute na sila ng mga photos, di ba? Kumikita sila ng konti dun sa mga pa isa-isa or depende, no? Ano yung next step? Meron bang growth yan? Or meron bang, kumbaga, sa trabaho na pro-promote? Actually, What's the next step? sa ano naman, pag if you work for a particular media outlet, ang inahabol namin dyan, sample through the years na experience sa photography, pag sa media outlet nagustuhan ka yung performance mo, ang inahabol namin dyan, maging chief photographer. Chief photographer. So, yun yung next step, no? Yun yung pinakamataas sa amin. Pinakamataas. So, ano ba yung mga usual na role? Usual na role kasi depende sa particular events na kinukover kasi. Meron kasi yung for contributory, meron tayo tinatawag na yung mga stringer photographers, yung mga sa news. Sa news. Tapos, meron din tinatawag na wide photographers. Ito yung mga international photographers natin, like yung nagko-cover ngayon sa Paris Olympics, yung mga kinukuha litrato ron. Yung para kang official photographer ng big event. No. May wide photographers. Ito yung mga photographers na ginagamit internationally, like yung nangyari Paris Olympics ngayon, event ngayon sa Paris. Yung mga ibang retrato ron na walang media, na walang photographer doon sa site, doon sila kumukuha ng retrato nila. So parang yung photos na official na nilalabas ng Olympic para sa mga... Bukod pa yung sa Olympic game, meron yung wide kasi ito yung mga wide photographers na binibili ng mga media outlet sa buong mundo. I see. So parang kumbaga sa news parang AP. Parang ganun. Ayan. Marami sila eh. AP, EPA, meron Reuters. Yun yung mga I yan. see. Magkano usually ang kinikita ng mga ganon? Actually, yung mga ganun, depende sa tatong lalabas eh. Wala ka dapat kamukhang litrato talaga. So ano ka rin siya? Based pa rin sa output. Hindi siya dahil sa hinyar ka na parang, for this specific event, ito yung rate mo. So talagang... Depende dun sa picture. Kung gaano siya kakaiba. Ganun po. Ayun pala, no? So ano talaga, swertihan din kasi syempre kung makuha mo talaga ng perfect yung moment, di ba? Ngayon, as kunyari naging ka na-promote ka. Ang yung sabi mo kanya yung pinakamataas chief photographer. Just to to give an idea to our listener, ano yung role ng chief photographer? Ang chief photographer, siya yung nag-check ng mga photos na pinapadala sa baba, sa grounds. So pag nag-submit ng mga photos, siya yung magsasala. Siya magsasala. Kumbaga siya yung magde-decide kung ito okay ba, ito hindi. Siya rin nagde-decide kung magkano, parang ganon. Hindi, may rate na binibigay yung outlet doon. Meron ng rate. So hindi pala siya yung Hindi. Outlet lang bibigay ng rate doon. Ayan. So usually ba full-time to? Usually pag chief photographer ka full-time kasi pag certain media outlet ka, full-time talaga siya. Full-time? Pag meron ka media outlet I see. Pag wala. Contributory ka lang. Contributory photographer. So, ang galing pala, no? Meron din parang roadmap. Pero sa Pilipinas, ilan ba ang may ganung role?
Ang kilala ko ngayon, marami-rami naman sila eh. Pero nila. Napaka-eager na sa retrato talaga. Ang magagaling talagang photographer to mga to. So parang nangangain ng buhay itong mga. Parang hindi naman sa ganon. Ano talaga sa day, minsan they give free lecture din. Free lecture. Pero syempre, normal naman no sa industriya natin, kahit sa media, di ba, nagtutulungan naman eh. Pero ito parang, since very small din yung community, no? Yes, So parang ano rin kayo, very close to each other na you share your experience, other photogs share also their experience. Ano yung pinaka-memorable or pinaka-magandang lesson na natutunan mo from other photog? Yung number one dito yung pakikisama. Sa lahat. Pakikisama. Sa lahat, oo. Sa lahat. Saka yung be humble at all times. So just to go back to the pakikisama, no? What do you mean by, syempre alam natin yung meaning ng pakikisama, pero as a photog, ano yung impact niya? Bakit kailangan mong makisama? Kasi alam mo yun, yung power of friendship, minsan meron kang pabor na gustong i-request, nabibigay naman. Example, may kulang kang litrato. Nahihingi mo yung litrato na gano'n. Syempre kailangan mo rin kasi makompleto yung picture. Meron kang certain photo na kailangan mo na meron isa. Kasi minsan pag sa game kasi, minsan pare-pare sa mga litrato. Pero depende, nagdepende sa output ng photographer yun. Depende sa game, depende sa actual game na mismo nang lumalabas yung litrato. Minsan may litrato kang kailangan. Sample, kailangan ko ng litrato ng Chunmar on that game na during na-injure siya last time. Meron ang litrato nga, na-request ako isang photo na isang photo. Meron akong magandang litrato doon. Pwede maka-request. Ganun lang. Ayun. So, importante, no? Actually, kahit saan namang trabaho, kailangan natin makisama. Kasi, yan eh. Actually, for me, not just for friendship, not just for mga requests. Kasi yan eh, parang pamilya na rin. 'Di ba?